Isang grade 11 student mula Bacolod City ang pinagbabaril sa harap mismo ng kanyang mga magulang. Ang isa sa mga gunman, tatay ng isang biktima umano ng panggagahasa kung saan nadadawit ang mga kaibigan ng binata. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kayla Makantan. Isa raw sa pinakamapait na pangyayari sa buhay, ang maunang pumanaw ang anak kaysa sa magulang. May katumbas pa kaya itong sakit kung sa harap mo pa mismo siya binawian ng buhay. Mabait at malambing, ganito ilarawan ng kanyang mga kaanak at kaibigan ang 20 anyos na si Nicus Balagosa. Maraming hilig gawin si Nicus, gaya na lang ng paglalaro ng bilyar. Kaya ang kanyang mga magulang naglagay ng billiard setup sa labas lang ng kanilang bahay para may libangan ang kanilang uniko iho, pati na rin ang kanyang mga kaibigan. Nagvo-volunteer din si Nicus sa animal shelter. Ang plano pa nga, doon siya magdiriwang ng kaarawan sa Hulyo. Pero hindi na ito mangyayari. Ang binata kasi, walang habas na pinagbabaril nitong linggo. Ang mas masakit, nangyari ang insidente sa harap pa mismo ng kanyang mga magulang. Walang laban-laban yung bata. Wala silang awa. Sa kuha ng CCTV sa labas lang ng kanilang bahay, makikitang naglalaro ng bilyar si Nicus bandang alas 7 ng gabi kasamang iba pa niyang kaibigan. Mapapansin ang pagdaan ng isang pulang kotse. Hindi hagip sa kamera pero nagsibabaan ang mga sakay nito at pinuntahan si Nicus na agad pumasok sa kanilang bahay matapos makitang armado ang mga lalaki. Lang na sabi niyang word yung tumakbo siya, mama, yun lang. Nalakpan ni Nicus yung pinto, tapos sinira ng dalawang suspect yung pinto, tapos na-open yung pinto. Yung tinatry ko, yung hindi siya mabaril, pero dalawa sila nabaril siya ng isa niyang kasama. Sabi ko pa, sir, hindi yan, ako yan. Ang dalawang gunmen, tinutukan din ng mga magulang ni Nicus bago tumakas. Ang lahat ng ito, nangyari lang ng ilang segundo. Kaya hindi lubos maisip ng mga magulang ni Nicus kung ano ang motibo ng mga seleri. Pero ayon sa mga pulis, posibleng may kinalaman ito sa reklamo sa ilang kaibigan ni Nicus na nadadawit sa umano'y panggagahasa sa isang minor de edad. Ang isa kasi sa gunman, tatay ng babaeng biktima. Posible po na nasangkot lang ito ang ating biktima sa isang kaso din ng ating suspect regarding sa anak niya. Bago ang insidente, nagkaharap na rin daw ang suspect at mga kaibigan ni Nicus sa police station at malinaw na alam ng suspect na walang kinalaman si Nicus sa kanilang reklamo. Sa ngayon, patuloy ang pagtugis sa mga pulis sa 4 na persons of interest. Ang anumang kasalanan ay may kabayaran at may prosesong dapat sundin, kaya hindi dapat ilagay sa mga kamay ang batas. Mobile Journal Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang kaso ng pagpaslang kay Nicus kasama si Mobile Journal Kayla Makantan. Kayla, ano ang balita sa mga pumatay dito kay Nicus? Nahanap na ba sila? Unfortunately, Paps J, sa ngayon, wala pang lead yung mga police dito sa mga suspect. Kung makita natin dun sa mga CCTV footage, dalawa yung armadong lalaki na pumasok sa bahay nila. Pero as per the hepe nung Bacolod City Police Station 5, 4 yung nakita doon sa CCTV na bumaba ng kotse. So yung dalawa, nagsilbing lookout sa labas. Tapos in-establish pa daw nila kung meron pang isa na nagsilbing driver. So parang 5 yung tinitignan. Kahapon naman daw, meron silang parang pinuntahan na lugar kung saan parang napabalita na yung isa sa mga suspect ay nandoon. Yun nga lang, negative na yun yung isa sa mga suspect. So sa ngayon talaga, naghahanap pa sila Patuloy pa ang manhunt, no? Okay, yung magulang ni Nicus, talagang pinigilan pa yung mga gunman, no? At narinig ko nga dun sa ulat mo na sinabi, hindi yan. Pero tuloy pa rin yung dalawang gunman. Grabe, Pops Jake. Nakausap ko kasi yung nanay ni Nicus kanina umaga. Ramdam mo talaga yung bigat nung sa pagkukwento niya, lalo na at na-witness nilang dalawa ng kanyang asawa. Nung pumasok daw kasi yung kanyang anak, wala na nga daw nasabi, yung mama lang na word. Tapos nilak agad yung pinto kasi nga, nung papalapit pa lang, nakita na armado. So parang tinatry pa daw harangan nung nanay
Oo. or ilayo. Kaso since dalawa nga at parehong may baril, Na-overpower sila. Na-overpower. Oo. Tapos, wala naman daw sinabi As in, kahit one word, walang sinabi yung mga gunmen. Talagang tinutukan lang sila na parang pinagbantaan na parang wag dumepensa, parang ganun. Syempre, ano magagawa mo? Armado yung dalawa, no? At hindi rin maliit yung dalawang lalaki, no? Okay, bakit sinikos ang punteriya at nadamay? Siya talaga ang sinadya ng dalawang gunman. Hindi naman pala siya kasama doon sa inireklamong rape. Yan ang palaisipan sa lahat sa ngayon, Pops Ray. Maging sa mga pulis, ayun yung tinitignan pa lang nilang posibleng anggulo. Kasi itong binabanggit nila na rape incident, nangyari kasi itong May 30. Tapos itong insidente ng pamamaril, June 2. So ilang araw lang. Lapit lang. Pero kasi may nakwento itong, since very close kasi itong siniko sa kanyang mga magulang, nakwento niya na nagkaroon pa ng konfrontasyon itong tatay nung sinasabing rape victim na isa sa mga suspect. Dito din ginanap mismo, dito sa bilyaran na nakuhanan sa CCTV kasi nga diyan madalas silang tumatambay. So siguro ako, ang personal na hinala ko, pwedeng iniisip kasi kaibigan. Nadamay na lang, ganyan. Since, pero kasi nakwento din nung ni Nikos, bago yung insidente, nakwento niya sa kanyang nanay na nagharap-harap naman daw sa police station. Pero hindi nagsampa ng kaso laban doon sa mga... Tahimik lamang, wala. Parang more on parang blotter lang. Tapos nagpaiwan ng mga witness. Pero si Nikos talaga, hindi siya, kahit witness, hindi siya considered ng witness. So patuloy na tinutugis ng otoridad itong apat, ano? Okay, maraming salamat, Mobile Journal, Kyla Makantan.